12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Sir Chinky, naniniwala ka ba sa Lucky Charms para maging successful at negosyo at yumaman? Well, yan ang pag-uusapan po natin. Ano ba talaga ang Lucky Charms? Ito po ay maraming tao naniniwala po sa mga tinatawag na swerte. Tulad ng mga figurines, amulets, feng shui, di ba? Nagdadala-dala ng swerte. Well, actually, nire-respeto ko kung anong paniniwala mo, di ba? Kasi sa Pilipinas po, malakas ang paniniwala po ng mga tinatawag pampabuenas, lalo na pa sa bagong taon. Kung ikaw naniniwala ka dyan, pero ang tanong lang, ito pa talaga ang magdadala ng tagumpay? O sige, naniniwala ka sa swerte pero wala ka namang ginagawa? Oo. Naniniwala ka na talagang itong taon na ito ay 2025 ang magpapayaman sa'yo. Wala kang inuumpisahan. Sa palagay mo, suswertehin ka ba talaga? Ako, ang totoong formula ng tagumpay para sa akin, mas lalo kang suswertehin. Una, kung meron kang disiplina at dedikasyon. Ang tagumpay ay talagang bunga ng sipag, tiyaga, karunungan at diskarte. Ulitin natin ha, sipag, tiyaga, karunungan at diskarte. Pangalawa, di ba yung karunungan po na sinasabi natin, knowledge is power and power is knowledge. Ang tamang kaalaman sa financial literacy, ang tunay na talagang pampaswerte. At yung sinatawag natin talagang yung sipag, 'di ba? At tiyaga, wala pa rin tatalo, 'di ba? Sa hard work o sa sipag mo, sa tiyaga mo. Kapag pinaghirapan mo kasi ang isang bagay, mas mataas ang chance mo na magtagumpay kaysa umasa ka na lang sa swerte. Importante na gumawa tayo ng paraan, wag lang tayo gagawa ng dahilan. Alam nyo, kahit na anong swerte ang paniniwalaan nyo, pag wala kang ginagawa, wala kang plano sa buhay, nako, tsak na tsak ko, mamalasing ka talaga. Kaya kung gusto mong lalo kang swertehin ngayon, dagdagan natin ng sipag, tiyaga, karunungan at diskarte. Nako, yan ang tunay na pampaswerte sa buhay. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Presyo ng 1 kilong kamatis mas mahal na sa manok. Habang ang siling labuyo pumapalo na sa 1,000 piso kada kilo. Ipaliliwanag yan sa atin ng Department of Agriculture. Sa bispiras ng traslasyon, mga deboto sa pahalik para sa Poong Jesus Nazareno. Parami na ng parami sa Quirino Grandstand. Kung kailan may pista, may problema pa sa tagahakot ng basura ang ilang lungsod sa Metro Manila. Pero para sa mga environmentalist, mas malaking suliranin ang pagdurumi ng mismo mga residente. Bagamat hindi pa raw nagtatagumpay, mga hacker, tuloy daw ang cyber attack sa mga opisina ng pamahalaan. Pag-uusapan natin kasama ang DICT. At ikalawang bahagi ng multi-awarded Metro Manila Film Fest entry na The Kingdom. Kasado na nga ba? Marami pang pwedeng puntahan yung kwento. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hingahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Wanted pa rin ang pumatay sa SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte habang natutulog. Iniimbestigahan ngayon ng mga pulis ang mga nakainuman umano ng biktima. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Saksak sa dibdib ang kumitil sa buhay ng SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte. Nangyari yan habang natutulog siya. Mervin Guarte! Mahigit 1 dekada na lumaban at nag-uwi ng karangalan para sa bansa, ang tubong Mindoro na track and field athlete na kalaunan ay lumipat sa obstacle course racing
na si Mervin Guarte, 32 anyos. Mula sa silver medals na kanyang naiuwi noong 2011 mula sa Jakarta Southeast Asian Games hanggang sa masungkit ang 2 ginto sa Manila SEA Games taong 2019 at 2023 naman sa Cambodia. Pero ang lahat ng ito natuldukan sa isang malagim na krimen. Alas 4:30 na madaling araw kahapon, January 7, nang biglang saksakin si Mervin habang natutulog sa sala sa bahay ng kaibigang konsehal sa Barangay Camilmil, Calapan City Oriental, Mindoro. Nakahingi pa ng tulong ang biktima at naitakbo sa pagamutan pero binawian din ng buhay kalaunan. Nagising po siya noon nung masaksak po siya. Kinatok nga po niya yung kwarto ng kasama niya sa bahay. Pero hindi na po niya nice talaga yung sabi. Ayon po din sa initial interview po niya. Pumunta si Guarte sa lugar gabi ng Lunes kung saan sila nag-inuman hanggang alas 3 ng madaling araw. Sa isinagawang backtracking ng mga pulis sa CCTV footage, isang person of interest ang tinututukan nila ngayon. Hindi po siya kasama dun sa nakainuman po ng ating victim. Pero ang resident po niya adjacent lang po din sa lugar. Nakakanta pa po kami ng mas malalim pa po ng investigation kung bakit po ginawa ito ng PO. Pero ang sa nakikita po namin initially po, talagang may galit po sa kanya itong suspect. Na-recover naman ng mga pulis ang dugoang kutsilyo na ginamit sa krimen. Patuloy ngayon ang investigasyon sa POI para sa mabilis na pagkaaresto sa responsable sa krimen. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Higit 1 linggo na ang nakalipas matapos ang bagong taon pero hindi pa rin daw nahahakot ang lahat ng basura sa Valenzuela at Malabon. Ang masakit, patuloy pa itong nadaragdagan. Magbabalita si Ria Fernandez. May signage na bawal magtapon, may nakatutok pang CCTV, pero sige pa rin ang mga nagtatambak ng basura sa kantong ito ng Barangay Malinta sa Valenzuela. Nagpepiesta na ang mga langaw dahil sa halo-halong basura. Kaya si Liza na nagtitinda ng pagkain sa tapat, nag-aalala na. Hindi po maganda yung amoy, yung parang marumi po siya. Tapos nakakaano po sa kapaligiran kasi ang dami pong kalat kahit ang dami nang nagwawalis. Sabi ng LGU, hindi naman nagmiminti sa paghahakot ng basura. Sadyang nadagdagan lang daw ng 30%, ang kadalas ay 400 tonelada ng kalat kada araw nitong holiday season. Siyempre, ang mga parties left and right, ang nangyari dyan, hindi na nila mismo yung mga residents nasusunod at linalabas na nila kaagad kami, naka-operate kami kaagad first week of the year. Sa Malabon, di na kinaya ng isang hakutan ng hauler na ito ang tambak ng mga basura kaya may mga naiwan pa. 2,000 pa o higit 2 dekada ng may batas para sa maayos na paghihiwalay at pagtatapon ng mga basura. Pero kita nyo naman, hanggang ngayon, marami pa ring matitigas ang ulo. Kaya naman ngayong Zero Waste Month, muling pinaalala ng mga environmentalist ang paghihiwalay sa mga nabubulok, hindi nabubulok at pwede pang ikalakal. Kasi kailangan lang natin siya proseso na maayos, i-compose or gawin pataba sa lupa. Kasi the moment na mapunta ito sa dump site or sa landfill, magkikreate siya ng emissions na tinatawag na methane gas. At kaya lalong tumitindi yung ating global warming. Handa naman daw ang DENR na tumulong sa mga LGU para sa epektibong pagpapatupad ng Solid Waste Management Act. Para sa 1PH, Ria Fernandez, News 5. Kabi-kabila ang class suspensions dahil sa sama ng panahon. 2 weather systems kasi ang umiiral sa bansa ngayon. Nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon ang shear line. Sakop nito ang Bicol Region, Quezon, Marinduque, Romblon, Palawan, pati ang Dinagat Islands at Kabisayaan. Doble ingat po dahil posible ang flash floods at landslides sa mga nabanggit na lugar. Amihan naman ang nagdadala ng moderate to heavy rain sa Cagayan Valley, Cordillera at Central Luzon. Gayon din sa Ilocos, Calabarzon at Metro Manila. Posible rin ang mga pag-ulan sa mga nalalabing bahagi ng bansa dahil naman sa localized thunderstorms. Idinitalye ng self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato kung paano siya pumapatay noon para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Sa artikulong inilabas ng The New York Times, inamin ni Matobato na madalas nilang pagpira-pirasuhin ang katawan ng mga pinatay nila. Ang ilan dito, pasintabi po, inihaw at kinain pa raw nila. Kasama raw sa hit list pati ang mga kalaban sa negosyo at politika ng mga Duterte. Giit ni Matobato, pinagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa at gusto lang daw niyang maparusahan din ang dating Pangulo. Ayon naman kay former Senator Laila De Lima, hawak na ng International Criminal Court si Matobato at maging ang isa pang hitman na si Arturo Las Cañas. Pero hindi niya sinabi kung saang bansa sila itinago. Both of them are now under the protective custody of ICC. So pasado sa ICC. Importante silang witnesses para sa kanila. I do not know exactly the actual the state of evidence. Baka nga meron pang iba na na-access na. In so far as the DDS killings are concerned. Dumistansya naman ang palasyo sa paglapit sa ICC ni Matobato. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala silang koneksyon sa kanya at hindi nila ito kontrolado. But if he intends to go to testify in another forum, that's also beyond our control. No? Hindi namin siya ina-encourage, hindi rin namin siya dinidiscourage. Sa iba pang balita, lalo pang tumaas ang presyo ng kamatis sa mga pamilihan. Batay po yan sa monitoring ng Department of Agriculture. Aabot na ito sa 360 pesos kada kilo, lalo na ang magagandang klase. Mas mahal na kaysa sa 1 kilo ng manok na nasa 240 pesos kada kilo. Epekto pa rin daw ito ng kakulangan ng supply dahil sa magkakasunod na bagyo sa huling bahagi ng 2024. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakasama natin si Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali po sa lahat. ASEC, madalas na mabalita na oversupply ang kamatis at itinatapon na lang. Pero ngayon, abay mahal pa ito sa karne. Kumusta po ba talaga yung supply nito at ano po ba yung talagang pinakadahilan at ganito kataas ang kamatis ngayon? Cheryl, alam natin ang kamatis talagang seasonal crop ito at kadalasan ay sa panahon ng tag-araw. Marami yung harvest natin. At kagaya ng nabanggit mo sa report, from quarter 3 going to quarter 4, masyadong maraming bagyo at ang tinamaan yung mga tradisyonal na lugar na tinataniman natin ng kamatis at kagaya ng mga iba pang Solanacea crops. Ito yung regions 2, Bicol region at saka itong Calabarzon region at dahil dito bumagsak ng halos 45% yung production ng kamatis, kaya naapektuhan going to first 2 weeks ng January. Bagamat inaasahan natin ngayong bago matapos ang buwan hanggang early February ay makabalik na uli yung mga harvest natin ng mga bagong supply ng kamatis. Pero ganun po ba talaga kataas yung itinaas? I mean, I know we do have limited po yung supply, pero para umabot ng 360 pesos, nakikita nyo naman po na reasonable naman po yun sa estado ngayon ng supply. Bagamat mataas yung 360 na natala natin last week, this week actually unti-unti nang bumaba, bagamat mataas pa rin. Yung prevailing natin ay nasa 260 to 290 sa ngayon. Bagamat Cheryl, mataas pa rin yan. Okay, bukod naman po sa kamatis, mahal din ngayon ang presyo ng siling labuyo na aabot sa 1,000 naman po kada kilo. Ano po ba ang aksyon dito ng ahensya or bakit din ganito po kataas, sir? Kagaya, Cheryl, ng kamatis ay halos nasa isang klase ng halaman itong sili, yung bell pepper, kamatis, pare-paresan, kung mapansin natin, pare-pares ang buto. Kagaya ng nabanggit ko rin ay makabawi yan by end ng January, February. At yung action natin dyan talaga ay magkaroon tayo ng malakihang pagtatanim ng off-season yan.
Kaya ilulunsad natin yung White Revolution, yung pag-ano natin ng mga greenhouse sa buong bansa, lalo na doon sa mga lugar na talagang hindi nakakapagtanim pag masyadong maulan. And of course, palalakasin din natin yung ating cold storages sa mga iba-ibang lugar para yung kagaya rin na banggit mo kanina, doon naman sa overproduction ay ma-address din naman natin. Maliban po sa kamatis, bell pepper, labuyo, may mga na-monitor rin po ba kayong iba pa na talagang tumaas din po ang presyo? Normally, ito lang yung talaga mataas pag ganitong panahon, Cheryl. Yung ibang agricultural commodities naman natin ay very stable yung presyo, kagaya ng karne. At yung bigas ay base na rin sa huling report ng PSA nitong huling bahagi ng taon ng 2024 ay hindi na ganun kataas ang contribution sa inflation. Asek, kung may nagtaas, aasahan naman na makakabili ang publiko ng mas murang bigas dito sa Sulit Rice. Magkano po ito ibebenta at saan ito mabibili? Itong Sulit Rice natin, Cheryl, ito yung 100% broken, kaya mura ito. Mabibili ito ng 35 to 36 pesos at isasabay ito doon sa ating mga kadiwan ng Pangulo Centers at doon sa mga pamilihan na binebentahan na natin ng mga Rice for All natin. Nasa 24 locations na yan dito sa mga pamilihan sa buong Metro Manila at mag-expand pa tayo. At sa mga susunod na buwan ay pupunta na rin tayo sa mga regions na kalapit ng Metro Manila kagaya ng Calabarzon at Central Luzon. Sabi niyo po, broken ito. Kumusta po yung kalidad? Asek? Alright. Cheryl? Can you hear me po? Paulit ang tanong, sorry, naputol. Opo, kanina po yung na-mention nyo, kaya mas mura din ito, yung Sulit Rice, dahil ito yung broken na bigas. Tama po ba? Ano ho bang kalidad nito? Maayos naman din po ba na makakain? Yes, Cheryl, maganda ang kalidad nito. Ang kaibahan lang ay 100% broken itong bigas na to. Normally kasi yung nabibili natin ay 5% at 25% broken. Ito, the same quality rin naman, yung grains natin. Ang kaibahan lang talaga ay 100% na durog yung bigas. Okay. Isingit ko na rin po, Asek, yung planong pagpapataw ng maximum suggested retail price sa imported rice. Magkano po ang aasahan na maximum SRP nito at kailan ito posibleng yung inaasahan natin, base dun sa unang pag-analisa, yung imported na bigas na galing Thailand, Vietnam o sa ibang lugar na 5% broken, dapat hindi yan tataas ng 60 pesos at posibleng mas mababa pa dahil bumababa na yung presyo sa international market at gumaganda rin yung palitan ng dolyar sa piso. At yun namang 25% broken, nakikita rin namin sa initial na pag-analyze ay hindi naman tataas dapat sa 50 pesos or mas mababa pa, Cheryl. Yun pong yung kadiwa ng Pangulo, gaano na karami at ilan pa po ang madadagdag na target po this year? Kasi hinahanap po ito ng marami nating kababayan sa kanilang mga lugar. Asek? Alright. Yan po si Asek Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Susunod, pila ng mga deboto para sa pahalik sa Poong Nazareno umabot na hanggang sa Rojas Boulevard. Mga paghahanda para sa traslasyon bukas, pag-uusapan natin. Seguridad sa Cebu City, todo higpit na bilang paghahanda naman sa Sinulog Festival. At Maris Racal at Anthony Jennings spotted na magkasama sa unang pagkakataon matapos ang kontrobersya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas.
pa ang mga deboto ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand para sa huling mga oras ng pahalik at bispiras ng traslasyon. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, gaano kahaba at gaano katagal ang pila? Cheryl, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga deboto nga nito ni Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand para sa huling araw ng pahalik. No, kanina nakita natin yung last na update sa atin, yung umabot na sa Katigbak Parkway, yung haba ng pila papasok dito sa Quirino Grandstand. Kanina, may mga nakausap tayo kung gano'n na ba sila katagal nakapila para lang dito, para makahalik. No, kanina, nabigyan tayo around 4 to 5 hours daw karaniwan yung mga taong pumipila dito bago sila makahalik. Cheryl. Para sa mga hahabol, anong mga kailangan tandaan? Cheryl, pinagbabawal yung pagsusuot ng hoodie dito, no, at bawal din yung pagdadala ng mga matutulis na bagay at gaya ng kutsilyo at gunting, no. Pinagbabawal din yung pagdadala ng baril, no. Cheryl, pinapaalala rin na magdala rin ng mahabang pasensya dahil yun nga, no, ilang oras din yung binubuno, no, ilang mga nakapila dito para makahalik dito nga sa Jesus Nazareno. And yun nga, no, sinasabi na kumain at talagang antabayanan yung matinding init ng araw na baka maranasan maya-maya pagdating ng hapon. Cheryl. Bukas na yung traslasyon. Ano yung mga mangyayari simula mamayang gabi? At may mga panuntunan ba na dapat sundin, Ivan? Cheryl, mamaya pagpatak ng 5 p.m. no, magkakaroon ng isang vigil dito sa Quirino Grandstand, no? At pagdating naman ng 6 p.m. ay magkakaroon ng band parade, no? Mamaya namang midnight, no? Around 12 midnight ay magkakaroon naman or may kisimula na yung misa mayor na papangunahan ni Archbishop Jose Cardinal Advincula, no? At pagdating naman ng 1 a.m. ay magkakaroon muli ng isa pang vigil at yun nga, no, at pagkatapos nga na tuloy-tuloy na at magsisimula na yung traslasyon at inaasahan nga na madaling araw or umaga magsimula yung traslasyon dito sa Quirino papunta sa Quiapo. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque. Kapag mga pista gaya po nito, hindi na iiwasan ang balyahan at sakitan, lalo't milyong mga deboto ang dumaragsa. Pag-usapan natin yan kasama si Martin Aguda Jr., isang crowd and emergency management consultant. Magandang tanghali sa iyo, Martin. Thank you for joining us. Magandang tanghali, Cheryl. Naniniwala kayo na kahit napakaraming mga deboto na nakikisa sa traslasyon, posibleng hindi magkaroon ng sakitan. Paano ito? Well, nakikita naman talaga natin dahil yung activity itself, no, crowded yung lugar, tapos may mga matinding mga paggalaw, mga talagang paggalaw ng crowd. So hindi talaga naiiwasan na may masaktan, no. Kadalasan nga talaga diyan masusugatan yung mga paa dahil mga mamamasan, mga nakapayan, minsan may mga nababalian, no. Kasi may talagang may balyahan na naging parte na siya nung traslasyon itself, parte na siya ng activity. Sa tagal ng ginagawa itong traslasyon, Martin, may sistema na yung mga, sabi mo, mamamasan at kapulisan sa crowd management. Pero ano yung nakikita nyo pang pwede at dapat pang i-improve? Well, tama ka dun, Cheryl, no? Sa pag-obserba ko ng mga nakarang taon, talagang meron silang sistema. Pag pinapanood natin yan sa television, tayo lang ay observer, nakikita lang natin dito yung napakaraming crowd at medyo challenging yung mga may tulakan, di ba? Pero actually, meron silang, kung tawagin ko, choreography. Meron silang crowd management choreography na ang nakakaalam lang ay etong mga napamilyar, ang mga mamamasan dito sa galawan na to. Paano makalapit sa andas, paano makahawak sa tali. So meron silang sistema na sinusunod. Napaka-importante lang na sundin nila itong choreography o sistema ng mga mamamasan. This year, binago ang disenyo ng andas para hindi na matuntungan. Sa tingin nyo, malaking tulong ito para hindi na nga magbalyahan ang mga tao? Well, etong disenyo ng bagong andas,
makatulong to dahil yung pagsampa talaga sa andas, diyan nagkakaroon ng medyo matinding balyahan. Pero yung tradisyon pa rin talaga dapat makalapit dun sa andas no. So hindi pa rin mawawala yung tulakan, yung crowd pressures na pero nabawasan lang ng kaunti yung risk by preventing yung pagsampa. But nandyan pa rin yung challenge syempre na ang crowd natin will swarm towards sa ating andas. Pagdating naman sa mga deboto, ano yung mga paghahandang dapat nilang gawin? Paalalahanan mo sila, Martin. Well, siguro number one, alam natin yung ating sasalinan. Dapat ready yung pangangatawan natin. Physically, psychologically, and of course, spiritually. Maghanda tayo, kumain tayo, at sundin natin yung sistema kung ano ang ginagawa sa tradisyon ng traslasyon. At pangatlo, siguro sundin yung mga reminders sa atin ng ating mga authorities, yung mga security and safety reminders natin, no? Para ito ay matapos. This is a challenging activity, pero dapat lahat lang ay mag-cooperate para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat. Crowded Management, Emergency Management Consultant Martin Aguda Jr. Magandang tanghali. Magandang tanghali mga kapatid. Inimbita ni Pope Francis ang mga bata at kabataan na magdasal at magkaisa sa pananampalataya bilang Kristiyano. Sinabi ito ng Santo Papa sa misa para sa World Missionary Childhood Day sa Vatican City. Ikaw kapatid, paano muna ituturo sa mga nakababatang henerasyon ang pagiging madasalin? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Halimbawa, yung sa mga anak ko, siyempre, pag every Sunday, nagsisimba kami. Tapos kahit hindi naman laging nagdadasal is, basta bago matulog or pagkagising, magdasal tayo kay Lord, humingi tayo ng tawad. Kailangan lang talaga turuan ang mga bata, lalo na ngayon iba na ang henerasyon sa mga ngayon ng mga bata. So mostly ngayon mga bata mahilig na sa laro. So kailangan silang i-guide na turuan sa magandang daan, lalong-lalo na sa pagdadasal, pagsisimba. Yun ang ipapamulat kasi simulat sa yan naman ang binibigay sa atin ng mga magulang natin May gabay sa Panginoon. Yun lang pang inaano ko lagi sa mga bata. Kailangan magdasal, kaya kailangan po talaga si Lord. Ako ang inyong kahaninang bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Susunod, paghahanda para sa Sinulog Festival sa Cebu, tuloy-tuloy na rin. Mga hacker, tuloy daw ang cyber attack sa mga opisina ng pamahalaan. Pag-uusapan natin kasama ang DICT. At Jody Santa Maria, magpapahinga raw muna sa showbiz. Bakit kaya? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na tinarget ng cyber attacks ang mga ahensya sa ilalim ng executive branch. Kabilang dito ang mismong Office of the President. Base sa mga report, kagagawan ito ng grupong may kaugnayan sa China. Para sa detalye, magkakausap natin si DICT Spokesperson Assistant Secretary Aboy Paraiso. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali po, Binibining Cheryl, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig po. Magandang hapon po sa atin lahat. Salamat po sa oras, ASEC Aboy. Kailan pa na-monitor itong pag-atake? Well, as early as January of 2024 po, Ma'am Cheryl, nakakausap na po natin at nire-report na po natin sa ating mga kababayan ang persistent threat ng mga threat actors na to at kagaya ho nung nabanggit nyo, na-identify natin isa sa mga threat actors na to ay mga known Chinese groups base ho sa kanilang methodology at saka mga procedures po at saka modus operandi po. May mga lumabas na report mula sa international media na na-infiltrate daw ng hackers ang sistema sa computers ng Office of the President na naglalaman ng sensitibong data tungkol sa West Philippine Sea.
Gaano Well, ka... we can gaano- categorically state that there is no evidence to support po yung claims po na yan that unang-una ho, that there was any successful infiltration of the systems of the Office of the President. And second, there were any vital military information or information pertaining to the West Philippine Sea po na nakuha yung mga supposed threat actors na po na ito, Ma'am Cheryl. Asik, yung kaninang nabanggit nyo na may kinalaman sa China, no? May mga ulat kasi nga na Chinese-sponsored itong mga nasa likod ng cyber attacks. So, Well, go ahead. gaya ho ng sinabi, Ma'am Cheryl, gaya ho ng sinabi natin kanina na as early as January 2024, in fact, there was an incident August of 2024 din po na iulat natin na napinpoint ho natin na the IP addresses, we located the IP addresses and we zeroed in a location na nakikita natin it belongs to a government broadcast facility ho ng bansang China at base ho do sa mga do sa modus operandi ng mga threat actors, we've also identified these particular groups na Chinese threat actors ho na gumawa. We've informed the Chinese government, dininay naman ho nila na this is state-sponsored po. At in fact, sumulat po tayo sa pamamagitan ng mga kaibigan natin sa DFA na kung maaari, tulungan nila tayo sa pag-apprehend ng mga threat actors na ito, Ma'am Cheryl. Doon po sa mga aksyon na ginawa na natin, sabi nyo nga, as early as January 2024 ay nangyayari na po ito hanggang ngayon. Nakita po ba natin na mas lumalala? Or may mga pagkakataon namang humihinto sila? Well, ang word na ginagamit ho natin is yung persistent ho. Ibig sabihin ho, constant ho ang pag-atake sa atin. In any given day, there can be up to hundreds of thousands, up to 1 million attempts in our system. So, hindi lang ho sa ating pamahalaan, sistema ng gobyerno, but pati ho sa private sectors ho natin. Ganito ho yung mga hinaharap ho natin ng mga attempts to infiltrate our systems, Ma'am Cheryl. Ano po ang pwede pa nating gawin? Ano pong aksyon ang ginagawa po dito ng DICT at ng pamahalaan? Well, sa amin ho, sa DICT, nag-adapt na ho tayo ng pag-i-intensify ho ng ating mga cybersecurity protocols. In fact, last year also, we've adopted an executive order for the adoption of the cybersecurity plan for 2023 to 2024 po. Nakikipagtulungan din ho tayo sa ating mga mambabatas for the adoption of the Cybersecurity Act, wherein ang DICT ho magkakaroon ho ng supervision doon sa pagpuprocure ho ng mga sistema ng gobyerno para naman masigurado natin that these systems are up to par with the global standards and would address the particular challenges ho na gustong i-address when it comes to cybersecurity po. Sa ginagawa naman ho ng DICT, this year we would be procuring modern systems that would act as the initial layer for defense for threat actors ho. At again, tuloy-tuloy ho ang pag-update ho ng mga sistema natin when it comes to our national government agencies po. Maraming salamat, ASEC. Aboy Paraiso ng DICT. 4 sa bawat 10 Pilipino base sa pag-aaral ng DOST, ganyan raw karami ang nakakaranas ng labis na katabaan. Kaya marami sa atin pagpapapayat ang New Year's resolution. Pero paano nga ba ito mapapanindigan? Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Body check. Pasok ba sa New Year's resolution mo ang pag-achieve sa iba't ibang fitness goals? Paano ba maisa sa katuparan ng hashtag New Year, New Me? Kapapalit pa lang ng taon, tiyak na marami dyan ang goal ngayon na maging physically fit. Ang fitness coach nga na si Aldric, aminadong dumadagsa ang nag-a-avail ngayon ng membership sa mga gyms. For most, it's really weight loss. Mapababae, mapalalaki, bata, matanda. Pero recently, we're getting influx of people who want to start fitness because they want to become healthier. Ayon sa isang nutritionist, tama lang na gawing New Year's resolution ang maging healthy ngayong taon. Sa kaliwat ka ng handaan ba namang bumungad sa atin makaraang holiday season,
Di malabong ang masarap na tsibugan, baka labis na katabaan o pagdagdag ng sobra sa timbang ang ending. Sa katunayan, isa ang sobra-sobrang pagkain sa dahilan kung bakit nakakaalarma pa rin ang mataas na bilang ng obesity sa bansa. Sa datos nga ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST, lumalabas sa 2023 National Nutrition Survey na 4 sa bawat 10 Filipino adults ang nakakaranas ng labis na katabaan. Kapag ang isang tao ay sobra talaga ang kanyang katabian na obese, so may posibilidad talaga na magkaroon siya ng iba't ibang sakit tulad ng diabetes, hypertension, sakit sa puso. Iwasan po natin ang matatabang pagkain, kumain po tayo ng prutas at saka gulay, kailangan po tayo mag-ehersisyo. Pero paano nga ba maa-achieve ang fitness goals? Ayon kay Coach Aldric, basta't may commitment at makakapaglaan ng oras, madaling maaabot yan. Sa mga hindi sigurado kung paano magsisimula sa fitness journey, pwede raw simulan ang pag-ehersisyo sa loob ng bahay. You can work out at home if you don't want to engage with other people muna. If you feel that you're much more confident, go somewhere else na matao. Let's say, di ba may mga park tayo na may mga fitness facilities? Go there, go to a local gym. Kung wala namang gamit pang gym, kailangan lang ng diskarte at pagiging resourceful sa loob ng bahay. Pwedeng gawing weights as alternative sa dumbbell ang balde ng tubig o water container. Pwede ring mag-step test o lumakad at tumakbo sa hagdanan ng iyong bahay. At kung kulang sa motivation, makakatulong din ang pakikipag-usap sa mga fitness coach. Ika nga, walang imposible sa pag-abot ng goals ngayong bagong taon basta't may sipag, tiyaga, diskarte at tiwala sa sarili. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Masakit para sa magulang ang maglibing ng kanilang anak. Yan ang sitwasyon ng mag-asawang namatayan dahil sa leukemia. Pero ang masaklap, maging ang sumunod nilang anak lumalaban ngayon para mabuhay dahil sa parehong sakit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Doble dagok ang pinagdaraanan ng isang mag-asawa sa Caloocan. Namatayan kasi sila ng isang anak dahil sa leukemia. At ang isa pa nilang supling, mayroon ding kaparehong karamdaman. Malusog at hindi naman daw sakitin ang panganay na anak ni Jepsy at Jonathan Salis na si Angel, 5 taong gulang. Kaya hindi nila lubos sa kalain na magkakaroon ng cancer ng paslit. Nagkaroon lang siya ng lagnat, tapos UTI. Tapos nagulat kasi kami, nagkaroon na siya ng pasa, tapos namumutla na siya. Kahit sobrang taba ng anak ko o kaya malusog, sobrang delikado po kasi nga mababa daw po yung platelet niya tsaka yung dugo. June taong 2020, na-diagnose na may leukemia si Angel. Kaya kailangan siyang isailalim sa bone marrow transplant na nagkakahalaga ng 2 to 4 million pesos. Pinakamatinding sakit ni Francis M. Kumbaga sa 10, 3 lang po yung pwedeng makasurvive. Tsaka sinabihan din kami na pag pinakemo namin, wala kaming kasiguraduhan kasi nga unang-una, sobrang taas ng dosage yung gagamitin. Kumbaga baka hindi rin kayanin ng anak ko kung isusugal ba namin o hindi. Wala pang isang taon matapos ma-diagnose, pumanaw na si Angel noong 2021. Pero hindi pa man humihilom ang sugat sa puso ng mag-asawa. 2 araw lang bago magpasko nitong 2024, ang sumunod na anak nilang si Princess, 3 taong gulang, ay na-diagnose naman na may leukemia. Kinakabahan kasi may trauma na kami, ma'am. Hirap na hirap ako, ma'am, kasi yung sakit, doble ngayon yung nararamdaman ko kasi maulit na naman yung nangyayari na. Gaya ng kanyang ate, mataas na lagnat, namumutla at nagkaroon din ng mga pasa sa katawan si Princess. Ayon kay Jonathan, nasa lahi ng kanyang ina ang sakit na leukemia. Traitor kasi yung sakit ng anak ko, ma'am. Kasi yung hindi ko nagawa sa unang dapat ito, magawa ko na bilang isang ama. Kasi sinisisi ko yung sarili ko, ma'am. Kasi kung mayaman lang ako, pwede kong nadugtungan yung buhay ng una kong anak. Pero wala eh. Hinihintay na lang ang resulta ng mga test para malaman kung anong klase ng leukemia ang sakit ni Princess. Pero sabi ng doktor, kinakailangan pa rin ang bata na sumailalim sa bone marrow transplant. Kung sino may magandang loob na mayaman dyan, sagutin na lang po nila yung pagbubone marrow transplant.
ng anak ko, kahit na magkatulong po ako, okay lang po para sa anak ko. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Pinaghahandaan na rin ng mga kapatid natin sa Cebu ang Sinulog Festival. Para sa update, live na magbabalita si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, may mga activities na ba dyan? Yes, kanina Cheryl, nasa 3,000 mga uniform personnel ang i-deploy para sa 2 linggong pagbabantay sa kapistahan ng Senior Santo Niño at sa Sinulog Grand Parade sa January 19. Kasama ang BFP at Auxiliary Force ay aabot sa halos 4,000 mga magbabantay para sa Sinulog. Sa usapan niyo, Cheryl? Usap-usapan yung pagbabalik nga ng festivities sa Cebu City Sports Center. Kumusta yung paghahanda roon? Yes, Cheryl, mahigpit yung seguridad kasi yung kapistahan, inasahan nilang mas marami ang mga taong dadalo sa Sinulog dahil magaganap ito sa lumang ruta nga, yung Cebu City Sports Center at hindi sa South Road Properties o SRP. At gaya ng dating ruta, lilibot ito sa Fidel Rosario, sa Ibus Road, yan ang Maximum Avenue, Puente Osmeña Circle, Osmeña Boulevard at magtatapos nga sa Cebu City Sports Center. Bagong renovation naman kasi yung sports center dahil sa palarong pabansa, kung kaya medyo maliit lang ang inaayos nila. Cheryl? Sa mga dadayo sa Cebu City para sa Sinulog, ano yung mga dapat tandaan? Yes, Cheryl, dahil maraming tao inilipat sa mas malaking lugar yung tirikan ng kandila, yung mga pupunta sa Basilica ay medyo mas okay pa ngayon kasi medyo matumal yung mga taong nagpunta doon. May misa novena kada oras hanggang alas 9 ng gabi ang Basilica. Sa mga dadayo sa Cebu, Sinulog, ito ang kailangan nating iwasan yung dalhin yung backpack. So mas mainam na iwanan na lang yung gamit sa hotel o kung saan. Magbaon din ng tubig para sa Grand Parade at sa prosesyon. Open din naman yung mga comfort rooms at palikuran para sa publiko, especially sa mga establishments na dadaanan ng prosesyon. May liquor ban, 300 meters away from the route, ayon sa executive order ni Raymond Garcia, at walang street parties sa araw ng Sinulog unless nasa loob ito ng isang private property. Cheryl? Daghang salamat, Dale Israel. Tuloy-tuloy ang exciting basketball action sa PBA. Panalo nga kagabi ang Phoenix Fuel Masters at TNT Tropang Giga. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Panalo agad ang bumungad sa Phoenix Fuel Masters sa 49th season ng PBA Commissioner's Cup sa PhilSports Arena Pasig kahapon. Maganda naman ang naging simula ng Terra Firma sa unang quarter. Pero agad nakabawi ang Fuel Masters sa ikalawa, 60-49. Winner ang pinakitang performance ng player of the game na si Donovan Smith after posting 37 points and 5 blocks with 14 points added in the second. Ang final score, 122-108. With Terra Firma Jeep outscoring the Jamaica Harin-led team in a tight third quarter, defense daw ang dapat nilang tutukan. We really needed to get it together, especially defensively. So we were very disappointed in the first quarter and in the third quarter because we gave a lot of points. So, but it's still a learning progress for everybody, you know. But a lot of credit goes to this guy on my left. I'm just so blessed to have him. With this win, na-extend ang winless drought ng Terra Firma Jeep to 8 straight losses. Sa tapatan naman ng TNT kontra Meralco, lefty import Ronde Hollis Jefferson sealed the win for TNT on the free throw line, 101-99. Nagtala si Hollis Jefferson ng double-double 24 points and 13 rebounds together with 5 assists. Nakuha naman ni Calvin Oftana ang player of the game title with 24 points and 4 rebounds added to the game. In the end, we were able to settle down and not panic even when they grabbed the lead. We just stayed within ourselves. And in the end, the players make big plays.
Mamayang hapon, 5 p.m. sa PhilSports Arena. Tapatan naman ng Rain or Shine versus Blackwater Bossing na agad susundan ng match-up ng Ginebra kontra Northport, 7:30 p.m. Mapapanood yan sa PBA Rush, available on Signal TV as well as on Signal Play and the Pilipinas Live app. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, pwedeng mapagaan ang araw-araw na pamumuhay ng mga kapatid nating persons with disabilities o PWDs. Gaya ng nilikha ng ilang engineering students na high-tech walking stick. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Malaking hamon para sa ating mga kapatid na visually impaired ang ligtas at komportableng pagpunta sa iba't ibang lugar. Kaya ang ilang computer engineering students ang nag-level up ng traditional walking stick at nilagyan ito ng makabagong teknolohiya. Sa una, para lamang itong karaniwang tungkod. Pero inangkupan ito ng modernong teknolohiya para sa mga pangangailangan ng visually impaired. Sa tala ng UP Manila, nasa humigit kumulang 2 milyong Pilipino ang visually impaired noong 2022. Ang mga tulad nila ang inspirasyon sa paglikha ng innovative walking stick na ito. Mayroon itong GPS tracker, obstacle detector, at money bill identifier. Mga feature na hindi inakala na posibleng ilagay sa isang simpleng tungkod. Pag nag-text po tayo dun sa SIM card na nakalagay po dun sa SIM module namin, is mag-text back po siya rin sa SIM card ng guardian with exact coordinates po kung nasan po yung mismong tungkod and yung user. Hindi lang ito gabay sa kalsada. Mayroon itong obstacle detector na nagbibigay ng babala sa pamamagitan ng beeping sound kapag may harang sa harap ng gumagamit. Ang pinakakaibahan ng tungkod na ito ay ang money bill identifier. Kayang tukuyin ang halaga ng perang hawak at kung peke ito o totoo na nakakatulong para makaiwas sa mga manluloko. Kunyari, pinasok mo 500, through beeps po, may may manual po kami na parang 5 beeps, ganyan. 500, 2 beeps, 200, parang ganun po. Binabalik lang po pagka po peke yung pera. Kayang tumagal ng buong araw ng tuloy-tuloy na gamit ang walking stick na ito. 1 kilo lang din ang bigat para hindi hassle bitbitin. Pero sigurado raw ang tibay ng mga materyales. Kailangan po namin ng parang stick or guide stick na parang durable enough to handle lahat po ng components. Isang patunay na kapag pinagsama ang teknolohiya at layuning makatulong, kaya nating makabuo ng inobasyon na makakapagpabuti ng buhay ng mga persons with disabilities. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid! Good news sa ating mga kababayang Pinoy overseas dahil may mga dates na po ang pagkapanood nyo abroad sa Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. O diba? Tanong naman ng fans dito sa Pinas, magkakaparto na nga ba ang kaharian ng kalayaan? Narito po ang report. Kasabay ng extension ng Metro Manila Film Festival, extended din ang cultural impact ng The Kingdom na pinagbibidahan na Vic Soto at Piolo Pascual. Napapanahon daw talaga ang movie lalo na sa political climate ng bansa. We were very happy, syempre, and surprised na talagang niyakap yung pelikula ng mga tao. And that was one of the reasons why we really aimed to make the movie during this particular film fest because it's months away from elections. Sabi ng award-winning director nitong si Mike Toviera, magsisilbing reminder ang The Kingdom na ang Pilipinas ay isang democratic country. So we really wanted to remind people, so showing you a mirror image of the Philippines, please do not forget that we are not in a monarchy, we're in a democracy and the power is with the people. The power is with the vote. So tandaan po natin yan bago pumasok ang bagong taon. Very soon, hindi na lang mga Pinoy sa bansa ang pwede nang maka-experience ng pelikula. Inilabas na rin ang schedule ng The Kingdom abroad. January 16, mapapanood na ng mga kapatid natin sa UAE, Bahrain at Qatar ang pelikula. January 23 naman sa Singapore at January 31 sa USA and Canada. Ang tanong ngayon ng marami, may update na ba sa next phase ng storya ng The Kingdom? Nung ginawa namin yung The Kingdom, talagang yung nagbe-brainstorming pa lang kami, nanganak siya talaga. Marami pang pwedeng puntahan yung kwento. So hopefully, kung gusto ng tao, gusto ng audience to see more of The Kingdom of Kalayaan, we have a lot more stories to give them.
13 years single. Yan naman ang revelation ng isa pang bida ng Kingdom na si Papa Piolo Pascual sa vlog ni Tony Gonzaga. Pero wala pa man daw siyang love life. Bongga naman daw ang kanyang career. Hindi ko na alam yung love life eh. Napaisip ako doon. Love life ko talaga yung trabaho ko eh. As of now, enjoy naman ang The Kingdom actor sa pagiging alone. Nasanay na daw kasi siyang walang karelasyon. Okay, diba? Ito naman, spotted for the first time sina Maris Racal at Anthony Jennings after na pinagdaanan nilang issue. Dumalo ang Mathon sa FanCon ng upcoming serie nila na Incognito. Magkatabi pa po ang dalawa sa mga photo op at pati na rin sa kanilang pag-upo sa stage. Bagay na napansin ng mga fans. Parang wala naman daw nangyari. Diba? Kasama rin po sa FanCon ng mga bida na sina Daniel Padilla, Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Kyla Estrada at Baron Geisler. Mapapanood soon ang Incognito sa TV5 simula January 20 at abangan din syempre ang ating panayam sa ensemble cast ng Incognito. Ngayon, malapit na pong matapos ang hit series na Lavender Fields. Ang bidang si Jody Santa Maria, magpapahinga raw muna ha. Sinabi nga ng aktres na mag-take daw muna siya ng short break at palawanag nga niya, marami pa siyang pwedeng gawin sa labas ng showbiz. Gaya po ng pagkuha ng Master's Degree in Clinical Psychology, 2 years raw itong kukunin. Dream daw ni Jody na magtayo kasi ng mental health clinic para matulungan ang hindi maka-afford sa pagpapagamot. 2021 natapos naman ni Jody ang kanyang Bachelor's Degree in Psychology sa edad po na 39. For now, I'm taking on a short break. I'm working on something new, and then this year I'm also taking up my master's in clinical psych. Minsan naiisip ko na parang I think as a human being, parang I can do so much more. Na parang hindi, kumbaga parang meron pang life outside of show business. And naisip ko na parang, oo, I'm an actor, but I can still put on another hat. Pero syempre, panoorin niyo muna si Jody. Weeknights yan, last 2 weeks sa Lavender Fields, 8:45 PM sa Todo Max Primetime sa TV5. Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.